page together while we talk about certain exes. Okay, maganda ba itong background ko? Yes? Hi, kung ex ka, huwag na magpapansin, okay? Guys, ayan, dikit ko yung background ko muna. Doon sa nagsalita about sa past, thank you ha. Thank you. Thank you sa pagsasalita. Ngayong okay na lahat. Pero boy, di ka kawawa. Ano ka ba? Hindi ikaw sumalo ng lahat ng bashing. Okay, so cut natin to kasi sobra siya. Lagpas siya. She endured all the bashing, slut shaming, name it, lahat. Habang in a relationship with you and after. She carried that for years. Years. Hindi lang months. Years. Ano ba yan? Hindi ko na matapos-tapos tong journal na to. Ayan. At okay na yung background. You know, Mika is tough. She can carry this weight no matter how heavy. Yeah. I mean, ano pa ba tong issue na to compared sa mga issue na ano niya na, diba? Whoop! Pinutol ko. Hahaha. Parang relationship niyo dapat maputol na. Ay, naputol na pala. Pero I don't think kayang i-endure ng katawan niya yung bashing. Kasi nakikita na siya physically. To the point na kailangan na namin mag-step in. Ay, napasobra yung gupit. Alam mo ba, for months, pinipilit ko siya na, balikan mo na yan, ano ba? Tapos alam mo yung sabi niya, hindi ate, love ko bigyan ko pa ng chance, 1 year pa. Boy, walang nagiba, ganun pa din. Si kuya mo, immature talaga from day 1 hanggang magtapos. Hanggang ngayon. Props for you for breaking up with her, Pero after you mag-break, you know what? Lalo siyang nabash. Tapos alam mo ano nangyari? Siya yung kumuha ng lahat ng sisi. Lahat ng bashing sa kanya. Cheater daw siya. Nag-cheat daw siya sa best friend niya. Lahat ng family members namin kinokomenta na cheater siya, ganyan. Nagmakawa pa nga siya sa'yo, diba? Diba? Mag-man up ka naman, sabi niya. Mag-reply ka naman, maglabas ka naman ng statements mo. Ano ginawa mo? Wala, nanahimik ka. Tapos ngayon, di ko magawa yung scrapbook ko kasi nadidistract ako Tapos ngayon na okay na siya, settled na, and stable na siya. Ngayon kagaganyan. Very unfair. Di ko na matuloy. Nagagalit ako. I could have talked to her personally. Or like, pwede ka mag-reply sa mga messages niya. Pero hindi. Di ba that's very unfair? Like, kung kailan okay na siya, doon ka mag-speak up. For years, nag-beg siya sa'yo. Di ba? Na magsalita ka. Tapos ngayong stable na siya. Ngayon ka magsasalita. Unbelievable. Okay na tong background na to. Yan, natapos na. From her ate, please, manahimik na pag ex na. Okay lang. She moved forward without you. Kaya please, ikaw din. And bago nyo sabihin na nakilala lang naman si Mika dahil sa isa, no. Bago pa dumating ang tubig, hydrated na kami. Right, mechanisms? Stay hydrated, fam. And bawal magpapansin mga ex, ha? Okay. Ito lang natapos ko sa scrapbook. Okay, bye. So, sabi mo talaga ngayon, bossing, happy ka ngayon? Happy ako ngayon. Yung heart mo, happy ba ngayon? Sakto lang. Di ba, kasi nabanggit mo pro player, bossing H2. Di ba, pag pro player may mga best pick sa laro. Paano mo naman malalaman kung siya na yung dawan mo? Siya na yung dawan? Ayun ang di ko alam kung masasagot ko kasi galing ako sa relationship, galing ako sa relationship. Tsaka, galing ako. Diba galing ako sa relationship. So, syempre, inisip ko siya na yung dawan. So, yung pala, di pala. Kaya di ko alam kung masasagot ko ng tama yan kasi siya na yung tinitignan kong dawan Kaso, hindi nga nawala. Pero di ko alam. Lalo ni boss di kasi. Akala mo dati siya na yung dawan. Paano ka nag-move on? Move on? Oo.
Ano lang, Pero nakamove on ka na pala. Yun pala tanong ko sa'yo. Nakamove on ka na. nakamove on. Paano ka nakamove on doon, bossing? Ang ginawa ko lang nung after breakup namin, yung first 3 to 6 months, talagang ginawa kong productive lahat ng araw ko. Gusto ko may ginagawa ko lagi. Doon nag-start yung pag-gym ko. Damn. Mag-gym, pag-running, doon din pumasok ang pagtatakbo ko. Doon din pumasok. Pero yung nakatulong sa akin mag-move on yung pagtatakbo ko talaga. Sobrang nakapag-isip talaga. Kumbaga, naging active. Naging Naging active active talaga. Boss Win, may ano dito sabi ni Boss, Dancel Lausa. May comment. Parang kulang nga boss din ng music, ano? Di ba usually dati nag-wheel talks tayo, bossing, may tugtog. Parang kailangan natin tugtog, bossing. Walang music, Kailangan natin ng music. Music ah! Natin si Ace! Boss Ace! Gagi, alam! Gagi dito! Let's go, boss! Gagi! Bigyan ng music yan! Bigyan ng music yan! Kulang pag walang music kayo ng music, boss. Hindi yan win to! Bago walang music! Ganun kasi nag-face to para sa boss din. Alam mo pa si Boss Ace na ganito. Gagi, alam ko yung kanta niya. Alam ko pa naman, alam. Gagi, kakantahan niya ako, boss, di? Lulo. Parang nakakantahan. Kinakantahan kami ng Narinig ba sa mic yun? Gagi, solid to. Solid tong gabi na to. Kala ko magsusugal lang, may ganito. Lagalo, boss, di ba? Parang hindi yung isa kumakanta sa'yo na. Relax. Saktuang relax lang, guys. Gagi na. Wala pa nga eh. Check. Wala. Check. Kang gustong baguhin dun sa mahal mo? Or kung babalik ka man sa time at may gusto kang baguhin sa nangyari sa inyong dalawa, kung meron man, ano yun? Siguro babaguhin ko yung pagiging immature ko dati. Kasi parang di ako naging mature sa relationship namin. Dami kong pagkukulang. So, tsaka since first ko siya eh. So, parang, First girlfriend? Damn. Wait lang. First girlfriend, tapos, syempre, first big heartbreak mo din. Ano naman feeling na knowing na, alam mo, all this time, siya na yung makakasama mo. Syempre, for sure, nagpaplano kayo nun dati na, in the future, na ganito mangyari. Ano naman feeling na, alam mo, all this time, siya na yun, pero... Yun, sana, hindi ko sinayang yung mga pagkakataon na yun. Sana nag-man up ako sa relationship. Kung okay lang tanongin, bossing, bakit mo naman nasabi na na may mga times na hindi ka nakapag-man up noon? God damn! Feeling ko hindi ko siya napoprotektahan sa mga, kunyari sa mga bashing, sa mga ganun. Damn! Parang, then, God damn! ano ni boss di? Ano ba? Yung attacks mo, boy! Ano ni boss di? Di ba kasi, Ano yung sabihin ko? Hindi kasi di ba normal lang naman yun na di ba may mga times na I mean sana ginawa natin to, sana what if bigla mo siyang makita ulit? Anong mararamdaman mo? Ano kung ready ba ako makita siya ulit? Ganun. Kung bigla mo siyang nakita ulit, anong mararamdaman mo? Magiging masaya ako para sa kanya, syempre. Magiging proud ako. Tsaka actually nakita kami nung nakaraan lang sa club. Oh, shit! Alam niyo naman yan, feeling ko nakita na ng mga viewers ngayon sa TikTok. Yung nagka-trending. O sa club, parang na-video nata kami. Si Mika kumakanta sa... Ay, sorry nabanggit ko. Sorry. Yung ex ka nandun sa stage kumakanta sa club. Tapos na-video kami. Pero nanonood lang ako nun, natuwa lang ako. Nasaktuhan lang. Nasaktuhan lang talaga. Di ko talaga alam na nandun siya. Pero ano feeling? Okay lang. Ano Wala. lang? Pinanood ko siya nun, habang kumakanta. Tapos Happy parang lang. happy lang ako. Naging proud ako kasi sa mga narating niya ngayon. Doon mo masasabi na kahit pa paano, syempre, na-heal Tsaka ka. nung first tawag dito. Ngayon ko lang ulit siya nakita ulit eh. Since nung nagpumasok siya sa, di ba? Sa yun, doon. Ayun. Okay. Tapos yun, nung nakita ko siya, parang na... Ngayon, dala mo. Sa ngayon, hindi ko pa masabi na 100% na ako eh. Na sobrang matured ko na ngayon. Hindi ko pa masabi. Feeling ko, may kailangan pa ako improve sa sarili ko talaga. Na kailangan ko bang mag-matured nga yun. Isa yun. Tsaka, syempre, bago pumasok sa relationship, dapat ready na ulit ako. Ready na. Sa ngayon, talagang nag-focus talaga ako sa sarili ko. Gusto ko maging better version of myself. Parang ganun. Buti nasabi mo yung term na ready. Boss, meron akong last question sana kay H2 kung okay lang eh. May last question ako sana sa kanya eh. Pero para ayoko naman i-take too much yung time niyo dito kasi. Pero tanong ko lang sa'yo ngayon. Ayoko naman ng puro relax ang hinatid ko sa'yo, bossing. Tanong ko lang ngayon. Ready ka na bang umibig ulit? Maybe.